Isang malutong na tunog ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Iyon ang tunog ng palad ni Lina na dumapo sa pisngi ng pinakamakapangyarihang tao sa silid na yon, ang nag-iisang Don Rafael Montenegro. Kasabay ng paghapdi ng kanyang kamay ay ang paninikip ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang sarili niyang hininga ang kanyang naririnig. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng kasambahay. May isang napasinghap, ang iba'y napahawak sa kanilang bibig, ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Pero si Lina, hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin mula sa lalaking kaharap niya. Ang lalaking ngayon ay may bakas ng kanyang 5 daliri sa mamula-mulang pisngi. Nanginig ang kanyang mga labi. Ginawa niya ba talaga yon? Ginawa niya nga. At hindi niya yon pinagsisisihan. Dahil sa likod ng mga mata ni Don Rafael, nakita niya ang imahe ni Manang Flora, ang matandang kasambahay na nanginginig sa takot habang pinapahiran ang natapong kape sa sahig. Ilang sandali lang ang nakalipas. At sa likod ng imahe ni Manang Flora, nakita niya ang mukha ng sarili niyang ate. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon, pero ngayon ay sumisigaw para sa hustisya. Kaninang umaga lang, ang lahat ay parang isang panaginip. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Montenegro Estate ay bumukas na tila bibig ng isang higante na handa siyang lamunin ng buo. Mula sa sinasakyan niyang tricycle, tanaw ni Lina ang mansyon. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Puti, malawak, at napapalibutan ng hardin na mas malaki pa sa buong baryo nila sa Laguna. Diyos ko, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang kanyang luma at nagkukulay na bag. Ang bawat hakbang niya papasok sa malaking pinto ay tila pagtapak sa ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya mong makita ang sarili mong refleksyon. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang lahat ay perpekto, malinis at malamig. May kakaibang lamig sa hangin, hindi dahil sa aircon, kundi isang lamig na tila nanggagaling sa mga pader ng mansyon. Amoy ng lumang pera at kalungkutan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lina. Ikaw si Lina Mercado? Tanong ng isang matandang babae na may suot na uniforme. Siya si Manang Celia, ang head housekeeper. Tumango si Lina, sinusubukang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dinala siya ni Manang Celia sa kusina, kung saan abala ang iba pang mga kasambahay. Ipinakilala siya sa lahat. Ang mga ngiti na natanggap niya ay magalang, pero may halong awa. Mag-iingat ka dito, Hija. Bulong ng isang babae na nagngangalang Elsa habang nagkakape sila. Ang amo natin dito, si Sir Rafael, mainitin ang ulo. Isang pagkakamali mo lang, tanggal ka agad. Linggo-linggo, may bago kaming kasama. Dagdag pa ng isa. Mas mabilis pa siyang magpalit ng katulong kaysa magpalit ng damit. Sinubukan ni Lina na huwag pansinin ng kaba. Kailangan niya ang trabahong ito para sa nanay niyang may sakit, para sa mga kapatid niyang nag-aaral. Kahit anong hirap, kakayanin niya. Pero hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lang niya, masasaksihan niya kung gaano katotoo ang mga babala. Pumasok si Rafael Montenegro sa kusina at ang lahat ay biglang natahimik. Para siyang isang bagyo na nagbabadya. Matangkad, matikas ang tindig, at nakasuot ng mamahaling suit. Pero ang kanyang mga mata, walang emosyon. Malamig pa sa yelo. Diretso siya nang lumapit sa coffee maker. Si Manang Flora, isang matandang kasambahay na siguro ay kaedad na ng lola ni Lina, ang nag-abot sa kanya ng tasa. Sa hindi malamang dahilan, bahagyang nawalan ng balanse si Manang Flora at natapon ng kaunting kape sa kamay ni Rafael. Isang maliit na patak lang. Ano ba yan? Sigaw ni Rafael. Ang boses niya ay kumalat sa buong kusina na parang kulog.
Hindi ka na ba marunong magtrabaho ng maayos? Wala ka na bang silbi? Nagsimulang manginig si Manang Flora. Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Hindi pinansin ni Rafael ang kanyang paghingi ng tawad. Inilapag niya ang tasa sa mesa ng may malakas na kalabog. Linisin mo yan. Ngayon din. Napaluhod si Manang Flora. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang punasan ang natapong kape sa sahig gamit ang dulo ng kanyang duster. Nakita ni Lina ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata ng matanda. At doon, may kung anong pumutok sa loob ni Lina. Ang lahat ng takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng nag-aalab na galit. Hindi niya ito kayang palampasin. Hindi niya kayang manahimik na lang habang may isang taong inaapakan ang dignidad ng iba. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang siya pasulong. Tigilan niyo na po yan, sabi niya. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging si Rafael ay napalingon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mababa at mapanganib. Sabi ko po, tama na, ulit ni Lina. Lumapit siya kay Manang Flora at tinulungan itong tumayo. Pagkatapos ay hinarap niya si Rafael. Aksidente lang po ang nangyari. Hindi niyo po kailangang magsalita ng ganyan sa kanya. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Rafael. At sino ka para pagsabihan ako sa sarili kong pamamahay? Kinuha ni Rafael ang isa pang tasa ng kape na para bang nagbabanta na ibubuhos ito. Gusto mo bang ikaw ang maglinis nito? Sa puntong yon, hindi na nakapagtimpi si Lina. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Manang Flora at ang lahat ng sakit at galit para sa kanyang ate ay bumalik. Mabilis pa sa kidlat, hinablot niya ang tasa mula sa kamay ni Rafael. Ang mainit na likido ay tumilapon sa kanilang dalawa, pero wala siyang pakialam. Wala kang karapatang manakit ng tao. Sigaw niya ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At doon na nangyari. Sa sobrang panggigigil at sa bugso ng damdamin, itinaas niya ang kanyang kamay at ang malutong na tunog na yon ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Ngayon, nakatayo sila roon sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang pinunasan ni Rafael ang pisngi niya, hindi dahil sa sakit, kundi para alisin ang bakas ng kapeng tumalsik doon. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa pagkakatitig kay Lina. Walang galit, walang gulat. Isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kaluluwa niya. Umalis ka na, Hija, bago ka pasaktan yan. Bulong ni Manang Celia mula sa kanyang likuran. Handa na si Lina. Handa na siyang mapalayas. Handa na siyang harapin ang anumang parusa. Pero hindi iyon ang nangyari. Tumingin si Rafael sa mga kasambahay. Labas. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Agad na nagsunuran ng lahat. Nag-iiwan kina Lina at Rafael sa malawak na kusina. Nakahanda na si Lina sa sigaw, sa insulto, sa pagpapalayas. Pero muling nagsalita si Rafael at ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay mas nakakagulat pa kaysa sa isang sampal. Hindi ka aalis, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Mula ngayon, ikaw ang personal assistant ko. Kinabukasan, naramdaman ni Lina na para siyang multo na naglalakad sa loob ng mansyon. Walang kumakausap sa kanya. Ang mga kasambahay na kahapon lang ay nagbabala sa kanya ay umiiwas ngayon sa kanyang tingin. Kapag siya ay dadaan, ang mga bulungan ay biglang hihinto. Kung kahapon ay kinakatakutan nila si Rafael, ngayon ay tila mas kinakatakutan nila si Lina, ang babaeng sumampal sa halimaw, at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nabuhay pa para ikwento ito. O mas masahol pa, nabigyan ng promosyon. Ito ang magiging lamesa mo, sabi ni Manang Celia,
Itinuturo ang isang maliit na mesa sa labas lang ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang pinto ng opisina ni Sir Raphael. Lahat ng kailangan niya, lahat ng utos niya, sa'yo idadaan. Malinaw ba? Tumango si Lina. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng Celia. Hindi iyon awa, iyon ay takot. Takot para sa kanya. Mag-ingat ka, Hija. Huling bulong nito bago siya iwanan. Nang bumukas ang pinto ng opisina, isang malamig na hangin ang sumalubong kay Lina. Kung ang buong mansyon ay malamig na, ang lugar na ito ay parang nagyayelo. Ang lahat ay kulay itim, abo at madilim na kahoy. Walang litrato, walang halaman. Tanging malalaking bookshelf na puno ng mga libro na mukhang hindi pa nabubuksan. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Rafael Montenegro sa likod ng isang lamesa na mas malaki pa sa kama ni Lina. "Pumasok ka," utos niya. Hindi man lang inaangat ang kanyang tingin mula sa mga papeles na binabasa. Nanginginig na pumasok si Lina. "Ang unang trabaho mo," sabi ni Rafael. Itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang pader ng mga libro. "Ayusin mo ang mga librong yan." "Sige po, sir. Alphabetical po ba?" Isang bahagyang nanggisi ang sumilay sa labi ni Rafael, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Hindi. "Ayusin mo sila base sa kulay, mula sa pinakamaitim hanggang sa pinakamaputi." Napanganga si Lina. Seryoso ba ito? Daan-daang libro? Aayusin niya base sa kulay? Ito ba ay isang pagsubok o isang parusa? Pero wala siyang nagawa, kundi tumango. "Opo, sir." Maghapon siyang nagbuhat, nagayos, at nagpunas ng mga libro. Ang kanyang likod ay nagsimula ng manakit. Paminsan-minsan, nararamdaman niya ang mga mata ni Rafael na nakatingin sa kanya. Sinusuri ang bawat galaw niya. Hindi ito nagsasalita, nagmamasid lang. Habang abala si Lina sa pag-aayos, may naramdaman siyang ibang pares ng mata na nakatutok sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang babaeng matangkad at may edad na, nakasuot ng eleganteng bestida. Si Doña Matilda Montenegro, ang tiyahin ni Rafael, na base sa mga bulungan ay siyang tunay na reyna ng palasyong ito. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting matamis pero walang init. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo, na parang anino. Kinilabutan si Lina. Nang matapos niya ang mga libro, pumasok siya ulit sa opisina para i-report ito. Pero wala si Rafael sa kanyang lamesa. Nakita niya ito na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. May hawak itong isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, isang music box. At mula rito ay may tumutunog na isang malungkot, ngunit magandang himig. Sa isang saglit, sa refleksyon ng salamin sa bintana, nakita ni Lina ang ibang bersyon ng amo niya. Ang kanyang mga balikat ay hindi tensyonado. Ang kanyang mukha, nawala ang bagsik. Sa halip, napalitan ito ng isang klase ng kalungkutan na hindi pa niya nakikita kahit kanino. Para siyang isang batang lalaki na naliligaw. Pero nang maramdaman ni Rafael ang kanyang presensya, bigla itong napalingon. Ang malungkot na ekspresyon ay agad na naglaho na parang isang maskara na muling isinuot. Mabilis niyang isinara ang music box at ibinalik ito sa kanyang mesa, sa isang lugar na hindi basta-basta makikita. "Tapos ka na?" tanong niya. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig. Opo, sir," sagot ni Lina. "Mabuti, umuwi ka na. At bukas, siguraduhin mong mas maaga ka." Nakahinga ng maluwag si Lina. Sa wakas, tapos na ang araw. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, hinarang siya ni Doña Matilda sa pasilyo. "Lina, hiha," sabi nito. Ang boses ay malambing. "Natutuwa ako at may nakitang potensyal sa iyo ang pamangkin ko." "Salamat po, ma'am," magalang na sagot ni Lina. "Pero tandaan mo," dagdag ni Matilda, ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nagbabago.
pero ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Ang bahay na ito ay may mga alituntunin. Kailangan ni Rafael ng katatagan, hindi ng mga sorpresa. Ang isang maliit na apoy ay maaaring magbigay ng init, pero maaari rin nitong sunugin ang buong bahay kung hindi ilalagay sa tamang lugar. Naintindihan ni Lina ang ibig sabihin nito. Siya ang apoy at si Doña Matilda ang nagbabantay para patayin ito. Nagpaalam siya at nagmamadaling naglakad palayo. Pagod na pagod ang kanyang katawan at gulong-gulo ang kanyang isip. Sino ba talaga ang mga taong ito? Ano ang lugar niya sa mundong ito na puno ng sekreto? Nasa may pinto na siya ng opisina para sana isara ito nang marinig niya ang boses ni Rafael mula sa loob. Sandali! Humarap si Lina. Nakatayo ito. Hindi na nakaupo sa kanyang silya. Ang mga mata nito ay seryosong nakatitig sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Ang tanong ay binitawan niya sa hangin. Simple, pero mabigat. Alam ni Lina na hindi nito tinutukoy ang pag-aayos niya ng libro. Iisa lang ang tinutukoy nito, ang nangyari kahapon, ang sampal. Natigilan si Lina. Hindi alam kung ano ang isasagot. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya kahapon ay biglang naglaho at napalitan ng pamilyar na takot. Pinanood ni Rafael ang pag-atras ni Lina. Ang takot ay malinaw na nakikita sa mga mata nito. Ito na ang ekspresyon na sanay siyang makita sa lahat. Takot. Paggalang na may kasamang panginginig. Ito ang pundasyon ng kanyang mundo. Ang takot ang nagpapanatili ng kaayusan. Ang takot ang sandata niya laban sa lahat. Pero bakit ngayon? Sa harap ng babaeng ito, parang may mali. Hindi niya sinagot ang tanong niya. Umiling lang ito, yumuko, at mabilis na tumalikod. Narinig niya ang mabilis na mga yapak nito palayo sa pasilyo. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na katahimikan ng kanyang opisina. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Kahit isang araw na ang nakalipas, nararamdaman pa rin niya ang hapdi. Hindi pisikal na sakit. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Gulat. Sa buong buhay niya, walang sino man ang naglakas loob na hawakan siya nang walang pahintulot, lalo na ang saktan siya. Ang lahat ay yumuyuko sa pangalang Montenegro. Ang lahat ay nanginginig sa kanyang presensya. Pero ang babaeng yon, lumapit siya sa salamin. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang matigas na panga, ang mga matang walang emosyon, ito ang mukha na ipinagawa sa kanya ng mundo. Ang mukha ng isang perpektong tagapagmana. Walang kahinaan, walang puso. Ngunit sa likod ng refleksyon na yon, isang alaala ang pilit na sumisingit. Isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa sahig ng isang malaking kwarto, napapalibutan ng mga regalo. 6 na taon siya. Kaarawan niya. Hinihintay niya ang kanyang ina. Pumasok ito sa kwarto, maganda sa kanyang puting bestida. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumuhod ito sa harap niya at inabot ang isang maliit na music box. Maligayang kaarawan, aking munting prinsipe. Sabi nito, ang boses ay malambing ngunit malayo. Huwag mong kakalimutan na mahal ka ni Mama. Pero sa mga mata nito, may nakita siyang pamamaalam. Kinagabihan, wala na ito. Iniwan siya. Sumama sa ibang lalaki, isang musikero na walang pera. Sabi ng kanyang lolo, ang tanging naiwan ay ang music box at ang isang maikling sulat para sa kanyang ama. Hindi ako nababagay sa mundo ninyo. Ikinuyom ni Rafael ang kanyang mga kamao. Ang babaeng yon, si Lina. Ang tapang sa mga mata nito kahapon. Ang pagtatanggol nito sa matandang kasambahay. Mayroong isang bagay doon na parehong kinaiinisan at hinahangaan niya. Isang katangahan, pero isang katapangan na wala siya. Kinabukasan, naging mas mahirap ang mga utos niya. Pinahanap niya si Lina ng isang librong wala naman talaga sa library. Pinatawag niya ito
sa gitna ng tanghalian para lang tanungin kung anong oras na. Sinusubukan niya itong sirain. Sinusubukan niyang hanapin ang hangganan nito. Gusto niyang makita itong sumuko, umiyak, at magmakaawang paalisin na lang. Pero hindi. Ginawa ni Lina ang lahat ng walang reklamo. Tahimik lang itong sumusunod, kahit halata na ang pagod sa kanyang mukha. Rafael, sabi ni Tita Matilda niya nang pumasok ito sa kanyang opisina. Ano ang ginagawa mo? Naglalaro ka ba sa babaeng yan? Isa siyang ahas, Rafael. Isang panganib sa kaayusan ng pamamahay na ito. Paalisin mo na siya. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mananatili at aalis sa bahay na ito. Tita, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa monitor ng computer kung saan nakikita niya ang live feed mula sa CCTV camera. Sa camera, nakikita niya si Lina sa hardin. May kinuha itong isang pusa na may sugat sa paa. Dahan-dahan niya itong ginamot gamit ang panyo at kaunting tubig mula sa fountain. Isang katangahan, isang kahinaan, pero bakit hindi niya maalis ang kanyang tingin? Bahala ka, sabi ni Matilda. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Pero huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Nang makaalis ang kanyang tiyahin, pinatay niya ang monitor. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang ibalik ang lahat sa dati. Pinindot niya ang intercom. Lina, pumunta ka dito. Ngayon din. Nang pumasok si Lina, itinuro niya ang kanyang lamesa na bahagyang magulo. Linisin mo yan. Walang salitang sumunod si Lina. Habang nag-aayos ito, lumabas si Rafael para kumuha ng kape. Isang paraan para makahinga, para ipaalala sa sarili kung sino siya. Pero nang bumalik siya, natigilan siya sa may pinto. Hawak ni Lina ang music box, ang nag-iisang bagay na iniwan ng kanyang ina. Ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa kanya ng pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Isang bagay na walang sino man ang pinapahintulutan niyang hawakan. Isang pulang ulap ang bumalot sa kanyang paningin. Ang lahat ng kontrol na pinaghirapan niyang itayo ay gumuho sa isang iglap. Ang batang lalaki na iniwan noong kaarawan niya ay sumisigaw sa galit. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang music box mula sa mga kamay ni Lina. Ang lakas ng kanyang paghatak ay muntik nang magpatumba sa dalaga. Huwag na huwag mong hahawakan to ulit. Naiintindihan mo? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Bawat salita ay may kasamang galit at sakit na matagal nang kinikimkim. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lina. Hindi lang basta takot. Isang takot na tila nakakita ito ng isang tunay na halimaw. At sa unang pagkakataon, sa halip na makaramdam ng kapangyarihan, nakaramdam si Rafael ng isang bagay na mas masahol pa. Isang pamilyar na kirot ng kalungkutan. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidente sa music box. Ang sigaw ni Rafael ay tila na natiling nakabitin sa hangin ng kanyang opisina. Ngayon, mas naging tahimik pa siya kaysa dati. Hindi na siya nagbibigay ng mga utos na walang katuturan. Sa katunayan, halos hindi na siya nagsasalita. Nakaupo lang siya sa kanyang lamesa, nakatutok sa trabaho na parang isang estatwang gawa sa yelo. Para kay Lina, ang katahimikan na ito ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw. Araw-araw siyang pumapasok na may dalang takot at sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na hiya. Hindi niya dapat pinakialaman ang gamit na yon. Halatang napaka-importante niyo yun sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang maliit na lamesa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumulog ng malakas at napatalon si Lina sa kanyang upuan. May kailangan akong bilhin sa labas, sir. Paalam niya kay Rafael na nasa loob ng opisina at bukas ang pinto. Utos po ni Manang Celia. Hindi sumagot si Rafael. Akala ni Lina ay hindi siya narinig. Kaya tumayo na siya para umalis. Habang papalakad na siya, narinig niya ang isang kaluskos mula sa kanyang lamesa.
Paglingon niya, nakita niya ang isang itim na payong na nakapatong doon. Wala iyon doon kanina. Nakatayo si Rafael sa may pinto ng kanyang opisina, nakatingin sa ibang direksyon. Baka magkasakit ka, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Dagdag na problema lang yon. Pagkatapos ay pumasok na ito ulit sa loob at isinara ang pinto. Naiwan si Lina na nakatitig sa payong. Isang simpleng bagay, pero sa loob ng ilang araw na pananahimik, ang kilos na yon ay parang sinag ng araw sa gitna ng kadiliman. Napangiti si Lina ng hindi namamalayan. Marahil ay hindi naman siya isang ganap na halimaw. Dahil sa maliit na pag-asang yon, mas lalo pang nagsipag si Lina. Gusto niyang patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang kahit katiting na tiwala na ibinibigay nito. At ang pagkakataon na hinihintay niya ay dumating sa katauhan ni Doña Matilda. Lina Hija, bati nito sa kanya isang umaga. Ang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Nakasalubong niya ito sa pasilyo. Mukhang maganda ang nagiging epekto mo sa pamangkin ko. Medyo gumaganda na ang kanyang timpla. Salamat po, ma'am. Nahihiyang sagot ni Lina. May espesyal siyang pinapabili ngayon, sabi ni Matilda, at may inabot itong isang maliit na papel. Pero ayaw niyang mag-utos sa iba. Sabi niya, ikaw lang daw ang gusto niyang gumawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Siya lang? Gusto niya ng fresh orange juice. Pero hindi yung basta-basta lang. Doon daw sa maliit na farm stand sa kabilang bayan, yung malapit sa lumang simbahan. Sila lang daw kasi ang may pinakamatamis na dalandan. Paliwanag ni Matilda na para bang nagbabahagi ng isang mahalagang sikreto. Siguraduhin mong ikaw mismo ang pipili at magpapasiksik, ha? Napaka-partikular ni Rafael sa mga ganyang bagay. Ang puso ni Lina ay napuno ng tuwa at pananabik. Ito na yon, isang personal na utos, isang bagay na importante para kay Rafael, isang pagkakataon para ipakita na kaya niyang gawin ang trabaho niya ng perpekto. Makakaasa po kayo, ma'am, masiglang sabi ni Lina. Hawak ang papel na parang isang gintong tiket. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nasalubong niya si Manang Celia. Saan ang punta mo? At mukhang ang saya-saya mo. Tanong nito. Ipinakita ni Lina ang papel. Inutusan po ako ni Sir Rafael. Ako lang daw po ang pinagkakatiwalaan niyang bumili nito. Nakita ni Lina ang pagkunot ng noo ni Manang Celia nang mabasa nito ang nakasulat. Ang nangiti nito ay biglang nawala at napalitan ng pag-aalala. Hija, teka. Pero sa sobrang pananabik, hindi na narinig ni Lina ang sasabihin ng matanda. Kumaway na lang siya at nagmamadaling umalis. Kailangan niyang magmadali. Kailangan niyang makuha ang pinaka-espesyal na orange juice para kay Sir Rafael. Nakarating siya sa farm stand. Pinili niya ang pinakamagagandang dalandan at pinanood ang pagpiga sa mga ito. Maingat niyang isinalin ito sa isang malinis na bote. Habang nasa biyahe pabalik, yakap-yakap niya ang bote na parang isang tropeo. Ito ang magpapatunay ng kanyang halaga. Hindi niya napansin ang unti-unting pagdidilim ng kalangitan, ang malakas na ihip ng hangin, ang pagbabanta ng isa na namang malakas na ulan. Nang malapit na siya sa estate, nagsimula nang pumatak ang ulan. Malalaking patak na agad bumasa sa daan. Mas lalo pa niyang hinigpitan ng yakap sa bote ng orange juice. Malapit na siya. Ibibigay niya ito kay Sir Rafael at makikita niya, kahit isang maliit na ngiti lang. Mula sa kanyang kanan, isang malakas na busina ang biglang pumunit sa tunog ng ulan. Napalingon si Lina, isang nakakasilaw na ilaw, ang dagundong ng isang malaking makina, at ang dambuhalang anino ng isang truck na nawalan ng kontrol at mabilis na papalapit sa kanyang direksyon. Wala na siyang oras para tumakbo. Wala na siyang oras para sumigaw. Ang huli niyang naisip ay ang bote ng orange juice sa kanyang mga kamay
Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang bintana ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang pasensya. Saan na ba ang babaeng yon? Kanina pa dapat siya nakabalik. 1 oras na ang nakalipas. Tumingin si Rafael sa kanyang relo. 1 oras at 15 minuto. Ang isang simpleng utos ay hindi dapat tumagal ng ganito. Inis. Yun ang dapat niyang maramdaman. Isang pagkainis dahil sa isang empleyadong hindi marunong sumunod sa oras pero may ibang damdamin na gumagapang sa kanyang sistema. Isang bagay na hindi pamilyar. Isang klase ng pagkabalisa. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Sinubukan niyang mag-focus sa mga numero sa kanyang computer screen pero ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa babaeng may matapang na mga mata at sa payong na iniwan niya sa lamesa nito. Ginamit kaya niya? O baka naman sa sobrang katigasan ng ulo ay nagpaulan siya. Sa inis, lumabas siya ng opisina at pumunta sa lamesa ni Lina na para bang inaasahan niyang makikita itong nakaupo roon. Pero ang lamesa ay walang tao. Malinis. Maliban sa isang maliit at lukot na papel sa sahig, malapit sa basurahan. Pinulot niya ito. Isang resibo mula sa isang farm stand at sa likod nito, isang sulat kamay na hindi pamilyar. Fresh orange juice mula sa farm stand sa kabilang bayan. Dalandan, parang may isang kampanang biglang tumunog sa kanyang isipan. Isang alarma. Hindi siya nag-utos ng orange juice. Kailanman. Bakit siya mag-uutos ng isang bagay na ang kanyang paghinga ay biglang bumigat? Ang mga kamay niya ay nanlamig. Manang Celia! Sigaw niya. Ang boses ay dumagundong sa pasilyo. Mabilis na dumating ang matanda. Bakas ang gulat sa kanyang mukha. Sino ang nag-utos kay Lina na bumili ng orange juice? Tanong ni Rafael. Ang bawat salita ay mariin. Nag-aalangang sumagot si Manang Celia. Si Doña Matilda po, sir. Nakita ko pong may ibinigay siyang papel kay Lina kaninang umaga. Matilda. Ang pangalan na yon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. At bigla, ang lahat ay naging malinaw. Ang matamis na ngiti ng kanyang tiyahin. Ang espesyal na utos. Ang pagpapadala kay Lina sa malayong lugar sa gitna ng pabago-bagong panahon. Isa itong patibong. May balita na ba tungkol sa isang aksidente sa daan, malapit sa lumang simbahan? Ang tanong ng isang security guard sa kanyang radyo na nagkataong dumaan sa pasilyo. May nabanggang tricycle daw ang isang truck. Ang mga salitang yon ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Rafael. Ang mundo niya ay biglang gumuho. Sir, saan po kayo pupunta? Malakas po ang ulan. Sigaw ni Manang Celia. Pero hindi na niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang isang pangalan na paulit-ulit na sinisigaw ng kanyang isipan. Lina. Hinablot niya ang susi ng kotse sa kanyang bulsa at tumakbo palabas. Wala siyang pakialam sa ulan. Wala siyang pakialam sa kulog. Ang buong katawan niya ay hinihila ng isang puwersa na mas malakas kaysa sa anumang bagyo, ang purong takot. Minaneho niya ang kotse na parang isang baliw. Ang mga gulong ay dumudulas sa basang kalsada. Ang windshield wipers ay hirap na hirap sa pag-alis ng walang tigil na buhos ng ulan. Takot na baka huli na ang lahat. Takot na ang isang katigasan ng ulo niya, ang isang laro niya, ay nagresulta sa isang bagay na hindi na niya kayang ayusin. At doon, sa gilid ng daan, sa ilalim ng isang kumikislap na ilaw ng poste, nakita niya siya, nakahandusay, hindi gumagalaw. Mabilis niyang itinigil ang kotse at tumakbo papalapit. Ang putik ay tumalsik sa kanyang mamahaling pantalon pero wala siyang pakialam. Nandoon si Lina, basang-basa sa ulan, ang kanyang mukha ay maputla. At sa tabi niya, basag ang isang bote, ang kulay kahel na likido nito ay humahalo sa maruming tubig ulan sa kalsada. Ang laso na dapat sana ay para sa kanya. Lina! Sigaw niya, ang boses ay basag sa gitna ng unos. Lumuhod siya sa tabi nito. Hinawakan niya ang pisngi nito.
Malamig. Napakalamig. Lina, gumising ka. Walang sagot. Binuhat niya ito. Ang katawan nito ay malambot at walang buhay sa kanyang mga braso. Sa ilalim ng rumaragasang ulan, sa gitna ng daan, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang Don Rafael Montenegro na kinatatakutan ng lahat ay nawala. Ang natira na lang ay isang lalaking nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na mawalan. Lina, gumising ka. Bulong niya, ang kanyang mainit na hininga ay humahalo sa malamig na ulan. Pakiusap. Ang una niyang naramdaman ay ang init. Isang komportableng init na bumabalot sa kanyang buong katawan na para bang niyayakap siya ng isang malambot na kumot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang pamilyar na kisame. Ang kisame ng kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Nasaan siya? Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck at ang malakas na pagbuhos ng ulan. Sinubukan niyang bumangon pero isang matinding kirot sa kanyang ulo at braso ang pumigil sa kanya. Huwag ka munang gumalaw. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kilalang-kilala niya. Mababa, magaspang, pero sa pagkakataong ito, walang bakas ng galit. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. At doon, sa tabi ng kanyang kama, nakaupo sa isang simpleng silya, si Rafael Montenegro. Ang buhok nito ay bahagyang magulo pa at mamasa-masa. Hindi ito nakasuot ng kanyang karaniwang mamahaling suit, kundi isang simpleng itim na t-shirt at pantalon lang. Sa tabi nito, sa isang maliit na mesa, ay may isang mangkok ng mainit na lugaw. Natulala si Lina. Panaginip ba ito? Okay ka na ba? Tanong nito. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Tumangulang si Lina. Hindi pa rin makapagsalita. Mabuti, sabi ni Rafael. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw. Sinabi ng doktor na kailangan mong kumain. Kinuha niya ang kutsara, sumandok ng lugaw. Hinipan ito ng bahagya at dahan-dahang itinaas papunta sa bibig ni Lina. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Si Don Rafael Montenegro. Susubuan siya ng lugaw. Ang eksena ay sobrang imposible. Naisip niya na baka namatay na talaga siya at ito ang langit. O impyerno. Kaya ko na po, sir, sabi niya. Sinusubukang abutin ang kutsara. Huwag ka nang makulit, sabi nito. Ang tono ay bumalik sa pagiging dominante, pero walang bagsik. Ibuka mo na lang ang bibig mo. Sa huli, wala nang nagawa si Lina kundi sumunod. Tahimik niya lang tinanggap ang bawat subo ng lugaw. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Tanging ang tunog lang ng kutsara na tumatama sa mangkok at ang patak ng ulan sa labas ang maririnig. Hindi ito komportable pero hindi rin naman nakakatakot. Sa katunayan, may isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa sandaling iyon. Nang maubos ang lugaw, inilapag ni Rafael ang mangkok. Tumayo ito na para bang aalis na. Sir, tawag ni Lina. Ang boses ay mahina. Yung orange juice. Pasensya na po, hindi ko na... Huwag mo nang isipin yon. Putol ni Rafael sa kanya. Ang kanyang panga ay bahagyang tumigas. Hindi mo kasalanan. Bago pa man makapagtanong si Lina, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Matilda. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pero nang makita niya ang eksena sa loob, si Rafael na nakatayo sa tabi ng kama ni Lina, isang bahagyang kislap ng kung anong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap na agad ding nawala. Rafael, my dear, thank God she's okay, sabi ni Matilda. Ang boses ay malambing. Lumapit ito kay Lina. Hija, kamusta ka na? We were all so worried. Okay na po ako, ma'am, sagot ni Lina. Tumingin si Matilda kay Rafael. Nagsimula siyang magsalita sa Ingles, isang wika na alam niyang hindi lubusang naiintindihan ni Lina, pero sapat para makuha niya ang mensahe. Rafael,
This is exactly what I was talking about. Her incompetence almost got you killed, sabi nito sa mahinang boses, pero may diin sa bawat salita. What if she had actually brought that juice to you? She is a liability, a danger to this household. Nakita ni Lina ang pagbabago sa ekspresyon ni Rafael. Ang bahagyang lambot sa mukha nito kanina ay unti-unting nawala at napalitan ng pamilyar na malamig na maskara. Tita, this is not the time, sagot ni Rafael. This is the perfect time, giit ni Matilda. You have to see reason. You have to send her away before she causes more trouble. Hindi na sumagot si Rafael. Tumingin lang ito kay Lina. Isang tingin na hindi niya mabasa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng kwarto nang walang paalam. Naiwan si Lina kasama si Doña Matilda na ngayon ay nakangiti na ulit sa kanya. Magpagaling ka, Hija, sabi nito at marahang tinapik ang kanyang kamay bago umalis. Nang mag-isa na lang si Lina, bumalik ang lahat ng sakit. Hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang puso. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho at napalitan ng lamig. Kinabukasan, habang nagpapahinga pa rin siya, narinig niya ang mga bulungan ng ibang kasambahay sa labas ng kanyang pinto. Kawawa naman si Sir Rafael. Muntik na siyang mapahamak dahil sa bagong yan. Oo nga, baka naman sinadya niya talaga para makakuha ng atensyon. Sabi ni Ma'am Matilda, napakawalang kwenta daw. Hindi man lang marunong sumunod sa simpleng utos. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Siya ang may kasalanan. Sa mata ng lahat, siya ang problema. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang pigilan ang mga luha. Ang maikling sandali ng kapayapaan na naramdaman niya kasama si Rafael sa tabi niya ay parang isang panaginip na lang. At ngayon, nagising na siya sa isang mas malupit na bangungot. Maya-maya, bumukas ang kanyang pinto. Si Manang Celia. Pumasok ito at isinara ang pinto ng may pag-iingat. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hija, may kailangan kang malaman, sabi nito sa mahinang boses. May kailangan kang malaman tungkol sa orange juice na yan. Hindi yun simpleng utos. Nakatitig lang si Lina kay Manang Celia. Sinusubukang intindihin ang bigat ng mga salita nito. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manang? Huminga ng malalim si Manang Celia. Tumingin muna ito sa labas ng pinto para siguraduhing walang nakikinig bago muling humarap kay Lina. Ang pamilyang Montenegro, Hija, ay may isang sikretong alam ng lahat ng matatagal nang naglilingkod dito. Panimula nito, si Sir Rafael. May malala siyang allergy sa mga dalandan. Hindi lang basta pantal. Isang patak lang ng katas nito, mamamaga ang lalamunan niya at hindi siya makakahinga. Maaari niya iyong ikamatay. Ang bawat salita ni Manang Celia ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Lina. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang boteng yakap-yakap niya kahapon, ang tropeyo na inakala niyang magpapatunay ng kanyang halaga. Iyon pala ay isang sandata, isang lason. Pero, si Doña Matilda po ang nag-utos sa akin. Nanginginig na sabi ni Lina. Sabi niya, iyon daw po ang espesyal na pinapabili ni Sir Rafael. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Manang Celia. At naniwala ka? Hija, si Doña Matilda ang pinakanakakaalam sa kondisyon ni Rafael. Inalagaan niya ito mula pagkabata. Alam niya ang lahat ng bawal dito. Biglang nag-flashback sa isip ni Lina ang lahat. Ang matamis na ngiti ni Matilda. Ang pag-aalala sa mukha ni Manang Celia kaninang umaga bago siya umalis. Ang biglaang pagbabago ng ekspresyon ni Rafael nang makita nito ang resibo. Hindi ito pagkakamali. Isa itong plano. Isang napakatusong plano. Bakit niya po gagawin yon? Tanong ni Lina. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Ano po ang kasalanan ko sa kanya? Hindi ikaw ang may kasalanan, Hija. Ang epekto mo kay Sir Rafael
Ang problema, sagot ni Manang Celia. Sa loob ng maraming taon, si Rafael ay parang isang makinang perpektong tumatakbo ayon sa gusto ni Matilda. Malamig, walang emosyon, sumusunod. Pero mula nang dumating ka, nagkakaroon ng mga bitakang makina. Nakikita ni Matilda na nagbabago ang pamangkin niya. At natatakot siya doon. Umupo si Manang Celia sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ni Lina. Noong bata pa si Rafael, may isang beses na kumain siya ng isang pirasong cake sa isang party. Hindi alam na may orange zest pala itong kasama. Halos mamatay siya noon kung hindi siya naisugod sa ospital. Mula noon, kahit ang amoy lang ng dalandan ay kinasusuklaman na niya. Ang pag-utos sa'yo na bumili noon ay hindi lang basta pagpapahamak kay Sir Rafael. Isa itong mensahe, isang paraan para ipakita sa lahat na ikaw ay isang pabaya at mapanganib na empleyado. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lina. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ginawa siyang pain. Ginamit siya sa isang maruming laro na hindi niya alam na kasali pala siya. Pero habang tumatagal, ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Rafael. Sinubukan siyang patayin at sinubukan siyang gamitin para gawin iyon. Ang sama-samang tingin na ibinigay sa kanya ng mga kasambahay, ang mga bulungan. Lahat ay parte ng plano ni Matilda. Kailangan malaman ni Sir Rafael ang totoo. Sabi ni Lina, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bagong determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mag-iingat ka, Lina, babala ni Manang Celia. Matalinong kalaban si Doña Matilda, kaya niyang baliktarin ang lahat ng sasabihin mo. Hindi po ako natatakot, sagot ni Lina. O siguro po, natatakot ako, pero mas hindi ko po kayang manahimik na lang. Sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan, pinilit niyang tumayo. Nagbihis siya. Kailangan niyang makausap si Rafael. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Buong araw niyang hinanap si Rafael, pero tila iniiwasan siya nito. Kapag pupunta siya sa opisina, sasabihin ng guard na may kausap ito. Kapag pupunta siya sa library, sasabihin ng isa pang kasambahay na kalalabas lang nito. Gabi na nang sa wakas, ay naabutan niya ito sa pasilyo, papunta sa kanyang kwarto. Sir Rafael, tawag niya. Lumingon ito, at nang makita siya, isang pader na naman ang tila humarang sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay muling nanlamig. Dapat nagpapahinga ka, sabi nito. Hindi po ako mapakali, sabi ni Lina, lumalapit sa kanya. Kailangan po nating mag-usap tungkol sa orange juice. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, lalong tumigas ang ekspresyon ni Rafael. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kasalanan ko. Hindi ko dapat hinayaan na, hindi niyo po kasalanan. Giit ni Lina, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. At lalong hindi ko kasalanan. Sir, patibong po ang lahat. Si Doña Matilda ang... Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Rafael, kanina pa kita hinahanap. Pareho silang napalingon. Si Doña Matilda, papalapit sa kanila. May hawak na isang brown envelope. Sa likod nito ay may dalawang malalaking security guard. Ngumiti ito nang makita si Lina. Oh, buti naman at magaling ka na, Hija. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Rafael. Ang kanyang ngiti ay naglaho at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Rafael, may ipapakita ako sa'yo, sabi niya. Itinaas ang envelope. Isang katibayan kung sino talaga ang babaeng ito. Nakatitig si Rafael sa envelope na hawak ng kanyang tita Matilda. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kabang nararamdaman niya tuwing may gagawing desisyon si Matilda na alam niyang magpapabago sa takbo ng lahat.
Ano yan, tita? Tanong niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang katotohanan, Rafael, sagot ni Matilda. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lina. Ang katotohanan na pilit mong iniiwasang makita. Binuksan ni Matilda ang envelope at inilabas ang laman nito. Mga litrato, mga kopya ng text messages, isang maikling report. Inabot niya ito kay Rafael. Nag-aalangan man, kinuha niya ito. Ang unang litrato ay larawan ni Lina na may kausap na isang lalaki sa labas ng mansyon. Noong araw na inutusan niya itong mag-ayos ng mga libro, hindi niya kilala ang lalaki. Sino siya? Siya si Marco de Guzman, sagot ni Matilda. Ang pamangkin ni Mr. Antonio de Guzman, ang CEO ng de Guzman Holdings, ang pinakamalaking kalaban natin sa negosyo. Napatingin si Rafael kay Lina. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha nito. Hindi ko po siya kilala. Pagtatanggol ni Lina sa sarili. Nagtanong lang po siya ng direksyon. Talaga ba? Sarkastikong tanong ni Matilda. Inilahad niya ang mga sumunod na papel, mga text messages, di umano'y mula sa isang hindi rehistradong numero, papunta sa cellphone ni Marco de Guzman. Nasa loob na ako. Mahirap ang target pero mukhang may kahinaan. Malapit na, kailangan ko lang ng tiwala niya. May nalaman akong sekreto tungkol sa pamilya, allergy. Ang salitang allergy ay tumalon mula sa papel at sumampal sa mukha ni Rafael. Ito ang sikretong sinabi ni Lina na alam niya. Ito ba ang tinutukoy niya na ginagamit niya ito laban sa kanya? Hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Lina. Gawa-gawa niyo lang po ang lahat ng yan. At bakit ko naman gagawin yon, Hija? Malumanay na tanong ni Matilda. Ano ang makukuha ko sa pagsira sa'yo? Pero si Rafael ay hindi na nakikinig sa kanilang pagtatalo. Ang kanyang atensyon ay nasa huling papel. Isang maikling report tungkol sa pamilya ni Lina. At doon, nakasulat ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakakatandang kapatid, Ana Mercado. Dating kasambahay sa pamilya de Guzman. Tumalon mula sa isang gusali, 2 taon na ang nakalipas. De Guzman, ang kapatid ni Lina, nagtrabaho sa mga de Guzman, nagpakamatay. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isip ni Rafael. Bumubuo ng isang imahe na napakapangit at napakasakit. Isang babaeng naghahanap ng paghihiganti. Isang espiya na ipinadala ng kanyang mga kalaban para sirain siya mula sa loob. Ginamit ang kanyang kahinaan, ang kanyang nararamdaman. Rafael, hindi totoo yan. Pagmamakaawa ni Lina, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Paniwalaan mo ako. Pakiusap. Tumingin si Rafael sa kanya. Hinanap niya ang Lina na sumampal sa kanya dahil sa galit. Ang Lina na dahan-dahang nag-alaga sa pusang may sugat. Ang Lina na ngumiti dahil sa isang simpleng payong. Pero ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang mukha na puno ng kasinungalingan. Ang sakit ng pagtataksil ay kumalat sa kanyang buong katawan, mas matindi pa kaysa sa laso ng dalandan. Ito ang pakiramdam na iniwan siya ng kanyang ina. Ang pakiramdam na magtiwala at pagkatapos ay maiwang mag-isa. Ang pakiramdam na pinagsisihan niyang maramdaman ulit. Binitawan niya ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Sir, Rafael, tumingin siya kay Lina at ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha, ang sakit, ang pagkalito, ang kaunting pag-asa, ay naglaho. Napalitan ito ng isang blangkong tingin, isang tingin na mas malamig pa kaysa sa yelo. Tama na, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pero sir, sinabi kong tama na. Ulit niya, mas malakas na ngayon. Humakbang siya palapit, hindi kay Lina, kundi sa kanyang tita Matilda. Tinitigan niya ito sa mata at sa isang saglit, isang mutual na pagkakaintindihan ang namagitan sa kanila.
Nanalo si Matilda at talo na naman siya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Lina. Ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay parang isang piraso ng yelo, matalas at nanunuot. Kinuha mo na ang lahat ng gamit mo. Natigilan si Lina. Ano po? Hindi na niya ito tiningnan. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang punto sa pader na parang si Lina ay hindi na nag-e-exist. Umalis ka. Isang katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Tanging ang mahinang paghikbi na lang ni Lina ang maririnig. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito pagsikat ng araw. Pagkatapos noon, tumalikod na si Rafael. Hindi niya nanilingon pa si Lina na naiwang nakaluhod sa sahig, umiiyak, napapalibutan ng mga piraso ng papel na sumira sa lahat. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang bigat. Pinilit niyang huwag ipakita ang anumang emosyon. Pinilit niyang maging ang Don Rafael Montenegro na kilala ng lahat. Ang halimaw. Pero sa loob-loob niya, sa likod ng pader ng yelo na muli niyang itinayo, ang isang 6 na taong gulang na batang lalaki ay muling umiiyak. Iniwan na naman siyang mag-isa. Ang bawat damit na inilalagay ni Lina sa kanyang luma at nagkukulay na bag ay basa ng luha. Ang bawat piraso ng tela ay may dalang alaala. Ang unipormeng suot niya noong una, siyang tumapak sa mansyon. Ang blusang suot niya noong bigyan siya ni Rafael ng payong. Ang bawat isa ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Tapos na, pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingan. Hinusgahan siya nito nang hindi man lang pinakinggan ang kanyang panig. Ang lahat ng maliliit na pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay binunot at tinapak-tapakan hanggang sa mamatay. Wala na siyang dahilan para manatili. Nang isasara na niya ang kanyang bag, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Manang Celia, may dalang 1 tasa ng mainit na tsa. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Uminom ka muna. Hija, sabi nito. Ang boses ay puno ng awa. Umiling si Lina. Pinipigilan ang isa na namang paghikbi. Aalis na po ako, Manang. Wala na po akong mukhang ihaharap. Hindi, sabi ni Manang Celia. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Hindi ka aalis ng ganito. Hindi ka aalis bilang isang talunan. Umupo ito sa tabi ni Lina at inilapag ang tsa. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, may kinuha itong isang bagay. Ang maliit na music box na gawa sa kahoy. Alam mo ba ang kwento nito? Tanong ni Manang Celia habang marahang hinahaplos ang takip nito. Umiling lang si Lina. Ito ang huling alaala ni Rafael mula sa kanyang ina. Panimula ng matanda. Ang ina ni Rafael, si Senyora Isabela, ay hindi isang Montenegro. Isa siyang mahusay na concert pianist. Mahilig sa buhay, mahilig sa musika. Ikinasal siya sa ama ni Rafael dahil sa isang kasunduan sa negosyo. Kinulong siya sa isang gintong hawla. At isang araw, hindi na niya nakayanan. Lumipad siya palayo. Huminga ng malalim si Manang Celia na para bang ang alaala ay mabigat pa ring dalhin. Iniwan niya si Rafael noong mismong ika-6 na kaarawan nito. Ang music box na ito ang kanyang regalo. Pagkatapos noon, si Doña Matilda na ang humubog kay Rafael. Tinuruan niya itong itago ang lahat ng emosyon. Tinuruan niya itong maging matigas. Tinuruan niya itong maniwala na ang pagmamahal ay isang kahinaan at ang pagtitiwala ay isang imbitasyon para sa kataksilan. Biglang naintindihan ni Lina ang lahat. Ang galit ni Rafael noong hawakan niya ang music box. Ang kalungkutan sa mga mata nito. Ang biglaang panlalamig kapag may nagpapakita ng kabaitan sa kanya. Ang halimaw ay hindi isang halimaw. Isa siyang batang lalaki na nasugatan ng malalim at hindi kailanman natutong maghilom. Ang nararamdaman mo ngayon, Lina, yung sakit ng pagtataksil, yan ang nararamdaman ni Rafael sa buong buhay niya.
sabi ni Manang Celia. Kaya noong nakita niya ang mga pekeng ebidensya ni Matilda, hindi ang isip niya ang naniwala. Ang sugat niya ang naniwala. Ang takot niyang maiwanan ulit. Ang galit na nararamdaman ni Lina para kay Rafael ay unti-unting naglaho at napalitan ng isang napapakalalim na awa at pag-unawa. Ang lalaking nagpalayas sa kanya ay hindi niya kaaway. Isa rin siyang biktima. Pero paano ko po ipaglalaban ang isang bagay na kahit siya ay ayaw ng paniwalaan? Tanong ni Lina. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Dahil hindi pa tapos ang laban, sabi ni Manang Celia. May kinuha itong isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang itim na USB flash drive. Sa loob ng maraming taon, nanahimik lang ako. Pinanood ko ang pagbabago ni Rafael. Pero nang makita ko ang ginawa niya para sa'yo, noong gabing na aksidente ka, nakita ko ulit yung batang inalagaan ko at hindi ko hahayaan na kunin ulit siya ni Matilda. Inabot niya ang USB kay Lina. Ano po ito? Isang recording, sagot ni Manang Celia. Si Doña Matilda ay may isang tauhan na matagal ko nang kinakaibigan. Inutusan niya itong gumawa ng mga pekeng dokumento. Ang hindi niya alam, ni-record ng kaibigan ko ang buong pag-uusap nila. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ang katibayan, ang totoong katibayan. Nanginginig na kinuha ni Lina ang USB. Ito na, ang huling piyesa ng palaisipan. Hinawakan ni Manang Celia ang kanyang mga kamay. Nasa sayo na ang desisyon. Hija, pwede kang umalis at kalimutan ng lahat. O pwede kang manatili at ipaglaban, hindi lang ang pangalan mo, kundi pati na rin ang kaluluwa ng lalaking unti-unti nang nilalamon ng dilim. Tumingin si Lina sa USB sa kanyang palad at pagkatapos ay sa kanyang bag na halos puno na. 100 patungo sa paglaya. Ang isa naman ay pabalik sa gitna ng digmaan, pero ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na kalaban. At alam na rin niya kung sino ang kailangan niyang ipaglaban. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamay. Ang malamig na metal ng USB ay naging mainit sa kanyang palad. Itinulak niya palayo ang kanyang bag. Tumayo siya, hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi siya aalis. Lalabas siya ng kwartong yon, hindi para tumakas, kundi para harapin ang bagyo. Nakatayo si Rafael sa harap ng bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa kadiliman sa labas, pero hindi ang hardin ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Lina, basang-basa ng luha. Ang mga salitang binitawan niya, ang sakit sa mga mata nito. Ginawa niya ba ang tamang desisyon? Oo, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ang bahaging sinanay ni Matilda, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan. Ang emosyon ay lason. Pero may isang bahagi sa kanya, isang maliit at halos hindi na humihingang boses, ang sumisigaw na nagkamali siya. Ang boses na yon ay parang ang himig mula sa music box, malungkot at puno ng panghihinayang. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Matilda. Rafael, mabuti naman at natauhan ka na, sabi nito. Umupo sa silyang nasa harap ng kanyang lamesa. Ipinahanda ko na ang severance pay ng babaeng yon. Bukas na bukas din, wala na siya. Hindi sumagot si Rafael. At tungkol sa kasal mo kay Isabel de Guzman, pagpapatuloy ni Matilda, nakausap ko na ulit si Antonio. Ang lahat ay tuloy pa rin. This merger will secure our legacy for generations. Legacy. Pamana. Ang mga salitang yon ay parang mga kadena na bumabalot sa kanyang leeg. Hindi ko siya mahal, tita. Love is a luxury we Montenegros cannot afford. Sagot ni Matilda, isang linya na naririnig na niya mula pa noong bata siya. Duty comes first. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng opisina. Hindi ito katok.
Isang malakas na tulak. Pumasok si Lina. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay namumula. Pero may apoy sa mga ito. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang babaeng pinalayas niya ay nagbalik, pero hindi para magmakaawa, kundi para lumaban. Lina, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Matilda. Sinabi kong, wala ka ng karapatang mag-utos dito. Putol ni Lina sa kanya. Ang boses ay matatag. Napatingin si Rafael sa kanya. Naguguluhan. Naglakad si Lina papunta sa kanyang lamesa. Sa kamay nito, may hawak na isang maliit, itim na USB. Isinaksak niya ito sa laptop ni Rafael nang walang pag-aalinlangan. Ano yan? Huwag mong pakialaman yan. Sigaw ni Matilda. Sinusubukang tumayo. Pero huli na ang lahat. Isang audio file ang nagplay. At ang boses ni Matilda ang pumuno sa buong silid. Ang gawin mong kapani-paniwala. Mga text messages, mga litrato. Kailangan nating ipakita na espiya siya ng mga de Guzman. Oo, gamitin mo yung tungkol sa kapatid niya. Mas magiging madrama. Siguraduhin mong makikita ni Rafael ang salitang allergy. Yun ang magpapatigil sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang dagok na humahampas kay Rafael. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Tumingin siya sa kanyang tiyahin. Ang mukha ni Matilda ay namumutla. Ang kanyang karaniwang kontroladong ekspresyon ay napalitan ng purong gulat at galit. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Depensa ni Matilda. Pero hindi na siya pinakinggan ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lang kay Lina. Bakit? Tanong ni Rafael. Ang boses ay halos hindi marinig. Dahil hindi galit ang nararamdaman mo, sir. Sabi ni Lina. Lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan, hindi awa, hindi galit, pag-unawa. Takot yan. Takot na maiwanan ulit katulad noong kaarawan mo. Ang mga salitang iyon. Ang sikretong iyon. Paano? Sinubukan kanyang gawing isang halimaw na walang puso. Pagpapatuloy ni Lina, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Pero hindi siya nagtagumpay dahil nakita ko. Nakita ko yung totoong ikaw, yung lalaking nag-aalaga sa pusang may sugat, yung lalaking nag-abot ng payong sa gitna ng ulan, yung lalaking sumugod sa bagyo para iligtas ang isang hamak na katulong na tulad ko. Tumigil ka, sigaw ni Matilda. Pero si Lina ay nagpatuloy. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Rafael. Hindi ka ang Montenegro legacy, sir. Ikaw si Rafael. At karapatan mong magmahal at mahalin, hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang tao. Ang pader ng yelo na binuo ni Rafael sa loob ng 20 taon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Matilda pero hindi na ang makapangyarihang Don Rafael ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang batang lalaki na hinubog, kinontrol, at nilinlang. Ang lahat ng galit niya ay hindi para kay Lina, kundi para sa babaeng sumira sa kanya. Tama na tita, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tapos na. Rafael, anong sinasabi mo? Ako ang nagpalaki sa'yo. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ginawa mo ang lahat para sa pangalan ng Montenegro. Sagot ni Rafael. Humakbang siya palayo kay Matilda at tumayo sa pagitan nito at ni Lina. Isang simbolikong kilos, isang pagpili. Guards! Pumasok ang 2 gwardiya na kanina pa nasa labas. Ihatid niyo si Miss Montenegro palabas ng gusaling ito. Utos niya. At siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Rafael. Ako ang pamilya mo. Nagpupumiglas na sigaw ni Matilda habang hinihila siya ng mga gwardiya. Ang pamilya ay hindi nanloloko at naninira, sagot ni Rafael habang nakatingin kay Lina. Nang mailabas na si Matilda at muling tumahimik ang silid, naiwan silang dalawa.
siya at si Lina. Ang katahimikan ay nakakabingi, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Ano na ngayon? Paano niya aayusin ang lahat ng kanyang sinira? Ang katahimikan na naiwan sa opisina ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Nakatayo lang sila roon, si Lina at Rafael, ilang talampakan ang layo sa isa't isa, pero parang may isang malaking pader pa rin sa kanilang pagitan. Isang pader na gawa sa mga masasakit na salita at nasirang tiwala. Si Rafael ang unang bumasag sa katahimikan. Patawad, sabi niya. Ang isang salita ay tila napakahirap bigkasin. Itinuro niya ang upuan. Maupo kang pakiusap. Sumunod si Lina. Umupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang sofa na parang dalawang estranghero. Paano mo nalaman? Yung tungkol sa kaarawan ko? Tanong ni Rafael, ang boses ay mahina. Si Manang Celia po, sagot ni Lina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Si Manang Celia, syempre. Kinuha niya ang music box mula sa kanyang mesa at dahan-dahan itong inilapag sa mesang nasa pagitan nila. Binuksan niya ito. Ang malungkot na himig ay muling pumuno sa silid. Ito lang ang iniwan niya, sabi ni Rafael, mas para sa sarili niya kaysa kay Lina. Sa loob ng maraming taon, kinasuklaman ko ang kantang to. Kinasuklaman ko siya. At kinasuklaman ko ang sarili ko dahil sa pag-aasam na sana, balang araw, babalik siya. Tumingin siya kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi na niya tinatago. Kaya noong nakita ko yung mga ebidensya ni tita, mas madaling maniwala na isa kang traidor kaysa maniwala na may isang taong mananatili. Tumulo ang luha ni Lina, pero hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Alam ko po ang pakiramdam, sabi niya. Namatay po ang ate ko dahil sa pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Kaya noong una kitang makita na sinisigawan si Manang Flora, ang nakita ko ay sila, ang mga amo niyang walang bumang puso. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kaya ako lumaban, hindi lang para kay Manang Flora, para rin sa ate ko. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng isang tunay na pag-uusap. Ibinahagi ni Rafael ang kanyang kalungkutan bilang isang batang lalaki na lumaki sa isang palasyong walang pagmamahal. Ibinahagi ni Lina ang kanyang sakit bilang isang kapatid na naghahanap ng hustisya. Ang kanilang mga sugat, bagamat magkaiba, ay nagmula sa iisang ugat, ang sakit na dulot ng ibang tao. At sa pagbabahagi ng kanilang sakit, unti-unting gumaan ang kanilang mga puso. Kinabukasan, isang bagay na hindi pa nangyayari sa mansyon ang naganap. Tinipon ni Rafael ang lahat ng kasambahay sa grand staircase. Mula sa mga hardinero hanggang sa mga kusinero, lahat ay nandoon. Nagtataka kung sino na naman ang masisibak. Tumayo si Rafael sa gitna, kasama si Lina sa kanyang tabi. Hindi na siya ang Don Rafael na may matigas na mukha. Ang nakatayo sa harap nila ay isang lalaking mukhang pagod, pero sa wakas ay totoo. Gusto kong humingi ng paumanhin, panimula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Sa inyong lahat, sa loob ng maraming taon, naging isang amo ako na hindi ninyo deserve. Naging malupit ako, hindi makatarungan, at bulag sa inyong paglilingkod. Patawad. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa mga tao. Ang mansyon na ito ay naging isang malamig na lugar dahil sa akin. Pagpapatuloy niya. Pero may isang tao na nagturo sa akin na ang isang bahay ay hindi nasusukat sa laki nito, kundi sa init ng mga pusong naninirahan dito. Tumingin siya kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba, takot at pag-asa. Siya ang nagturo sa akin na ang pagiging malakas ay hindi ang pagtatago ng kahinaan, kundi ang pag-amin dito. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga taong dating nanginginig sa takot sa kanya, dahan-dahan lumuhod si Rafael Montenegro sa isang tuhod.
Namilog ang mga mata ni Lina. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig. Kinuha ni Rafael ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Wala akong singsing, sabi niya. Isang nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Wala akong inihandang magarbong salita. Ang mayroon lang ako ay isang pusong basag na tinulungan mong buuin ulit. Tumingin siya sa mga mata ni Lina. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na para sa kanya lang. Lina Mercado, ikaw ang unang taong nagparamdam sa akin na gusto kong maging isang mabuting tao, hindi lang isang makapangyarihang Montenegro. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung paano magmahal. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Lina. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Gusto mo bang pakasalan ng isang halimaw na sinusubukang matutong maging isang tao? Tumango si Lina, hindi makapagsalita. Muli siyang tumango, isang malaking nangiti ang pumunit sa kanyang umiiyak na mukha. Opo, sa wakas ay naibulong niya. Oo. Isang masigabong palakpakan ang biglang pumuno sa mansyon. Ang mga kasambahay ay hindi na natatakot. Sila ay nakangiti. Ang iba ay umiiyak sa tuwa. Sa unang pagkakataon, ang palasyo ng yelo ay napuno ng tunog ng kaligayahan. Isinuot ni Rafael ang isang imahinarong singsing sa daliri ni Lina at tumayo. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa yakap na yon, pareho nilang nahanap ang kanilang tahanan. Magkasama, humarap sila sa malaking bintana ng mansyon. Dati, ang nakikita lang ni Lina ay isang malamig at nakakatakot na lugar. Pero ngayon, habang ang sinag ng araw ay pumapasok at nagbibigay liwanag sa buong silid, ang nakikita niya ay isang bagong simula. Isang tahanan. Ang tahanan ng kanilang mga puso.